Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Banjo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Nagtatakbuhan ang mga tao. Nabalot ng sigawan at iyakan ang nooy tahimik at payapang bayan ng San Matias. Umalingaw-ngaw sa paligid ang putok ng baril, maging ang mga tawanan ng mga bandido na sumasalakay sa baryo. Sige mga daga, magsipagtakbuhan kayo. Tandaan niyo ang araw na to dahil simula ngayon, panghahawakan namin ang bayan. Magsisimula kami sa baryong ito. Wika ng pinuno ng mga bandido. Pinapasok ng mga kasama nito ang bawat tahanang madadaanan. Nililimas ang mga ari-arian at pagkain ng mga nakatira. Kung sino mang manlaban, walang awang pinapatay ng mga tulisan. Pakiusap, tigilan mo na. Huwag mong idamay ang mga paslit. Wala silang kinalaman sa gusto niyong mangyari. Pagmamakaawa ng matanda na nagsisilbing pinuno ng baryo. Wala akong pakialam. Huwag kang haharang-harang sa daanan kung ayaw mong masaktan tanda. Aray ko, sinong may gawa nun? Wika ng pinuno ng mga bandido. Nagulat ito nang biglang may tumamang bato sa kanyang ulo. Mukhang nagkamali ka ng pinasok na lugar. Kung ako sa'yo, ititigil ko na ang kaibangan mo habang may oras ka ba? Lumingon ang pinuno ng mga tulisan. Nakita ang matipunong lalaki na may puting buhok. Nakapiring ang mga mata na tila may kapansanan sa paningin. Arturo, pakiusap. Huwag ka nang makisali dito. Tama ang matanda. Oy bulag, ano ka ba? Sawa ka na ba sa buhay mo? Hindi ko siya inaawat dahil naaawa ko sa kanya. Inaawat ko ang taong ito dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa inyo kung sakaling patulan niya kayo. Ano? Anong sinabi mo? Yang bulag na yan, ano bang Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang napunta si Saturno sa kanyang harapan. Ulitin ko, itigil mo na ang kalokohang ito kung ayaw mong mapahamak. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa walang kwentang gawain. May oras ka pa para magbago. Umalis na kayo ng mga kasama mo. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Hindi makakilos ang binatang tulisan. Nagulat ito sa bilis ng pangyayari. Hindi niya lubos maisip na ganon kabilis kumilos ang isang bulag na kagaya ni Saturno. Mga kasama, itigil niyo na yan. Umalis na tayo dito. Wika ng binatang tulisan. Nagsipag-alisan ang mga bandido at habang papalayo, kinausap siya ng isa sa mga kasama. Bakit ka ba nagpasyang itigil ang pananalakay, Banjo? Alam mong wala nang makakain ng pangkat at malayo pa ang susunod na baryo. Siguradong makakapaghanda sila dahil sa nangyari dito. Sinayang mo yung pagkakataon eh. Wika ni Tano, kanang kamay ni Banjo. Nagkamali tayo ng baryong pinasok. Kung hindi mo napapansin, ang taong nakausap ko kanina, merong kakaiba sa kanya eh. Hindi ko lang matukoy pero alam kong hindi siya ang taong nais mong kalabanin. Wika ni Banjo. Ngunit umalma si Tano dahil desperado na ito. Wala nang makain ang kanilang pangkat at may ilan pa silang kasamang sugatan mula sa nakaraang laban. Ang sabihin mo natatakot ka lang. Umiral na naman ang daga sa dibdib mo. Mga kasama, sinong gustong sumama sa akin? Babalikan natin ang baryo. Kung gusto niyong makaligtas at patuloy na mabuhay, sumama kayo sa akin. Halina kayo!
Hindi kita hayaang dalin sa kapamakan na mga kasama natin. Hindi mo alam ang papasukin mo, Tano. Sisiguraduhin ko sa iyong mapapahamak lang kayo. Sadyang matigas ang ulo ni Tano. Sumama din ang ilan sa mga kasama nila pabalik sa baryo. Kung hindi mo kayang pamunuan ng grupong ito, maaari ka na magbitaw sa posisyon. Walang pipigil sa'yo. Hindi ka namin sisisihin sa magiging pasya mo. Kahit papano, magkakaibigan pa din tayo, Banjo. Pilit pa ring pinipigilan ni Banjo ang kanang kamay. Ngunit sadyang matigas ang ulo nito. Dahil na rin sa matinding pagnanais na mabigyan ng sapat na makakain ang kanilang pangkat at magamot ang mga sugatan. Kaya ko nga kayo pinipigilan dahil alam kong kapamakan lang ang kakalabasan ng gagawin nyo. Pakiusap, Tano. Makinig kayo. Hindi nagpapigil si Tano at ang ilan sa mga kasama. Muli nilang binalikan ang baryo. Sinabihan ni Banjo ang ilan sa mga kasama na manatili sa kinaroroonan. Matapos ay sinundan nito ang kaibigan. Dire-diretsyong sumugod ang pangkat ni Tano sa noon nagluluksang mga taga-baryo. Pinagbasdan nitong mabuti ang taong tinatawag nilang Saturno. Napapikit na lang si Banjo nang makita kung paanong namatay ang mga kasama. Sa isang iglap, hindi nito nakitang gumalaw si Saturno sa kinakatayuan. Inangat lang nito ang hawak na bastong gawa sa kahoy at nang muling ibaba, isa-isang nagbagsakan ang mga bandido kasama si Tano. Binalaan na kita, Tano, pero hindi ka nakinig. Matapos makita ang kaganapan, tuluyang nawalan ng pag-asa ang binata. Nagpa siya itong sumuko at tumingi ng tulong sa mga taga-baryo. Kinausap nito ang mga kasama at sumang-ayon ang mga ito. Nang ikwento niya ang nangyari kay Tano. Matapos makuha ang panig ng mga natitirang bandido, naglakad ang mga ito papasok sa baryo. Nakataas ang mga kamay. Huminto sila sa hangganan at isa-isang inilapag ang mga sandata. Naparito kami para sumuko at humingi ng tulong sa inyo. Sugatan ng ilan sa aking mga kasama. Hindi pa kami kumakain ng ilang araw. Bagaman malaking kahihiyan para sa kanya ang ginagawa, nilunok niya ito para sa mga kasama. Ang lakas ng loob niyong humingi ng tulong matapos niyong patayin ang mga kababaryo namin. Ang bagay sa inyo, patawan ng parusang kamatayan. Sandali lang, Tatang. Hayaan niyo siyang magpaliwanag. Alam kong may matinding dahilan kung bakit nila ginawa ang pananalakay. Ikaw, binata, magsalita ka. Una sa lahat, nais ko magpakilala. Ang pangalan ko ay Banjo. At bago ko magkwento, nais kong humingi ng tawad sa nangyari. Tatanggapin ko ang parusa. Handa akong tubusin ang kasalanan ng aking mga kasama. Ngunit ipapakiusap ko na tulungan niyo mga sugatan. Mamaya natin pag-usapan ng parusa. Sa ngayon, papasukin niyo sa baryo mga sugatan nang maasikaso sila ng aming mga manggagamot. Napaluhod si Banjo sa harapan nito. Walang humpay na nagpasalamat. Maraming salamat sa iyo, Manong. Sa oras na magamot ang mga kasama ko, handa akong tanggapin ang parusang igagawad niyo. Gaya ng sinabi ko, mamaya natin pag-usapan ang tungkol dyan. Sa ngayon, kumain na muna kayo nang sa ganon maging malinaw ang isipan at makapag-usap tayo ng maayos. Matapos magsalita ay naglakad ito palayo. Hindi makapaniwala si Banjo. Natutulungan sila ng mga taong tinangka nilang patayin. Matapos kumain, muling bumalik si Saturno kasama si Tandang Abel. Handa na ako makinig sa sasabihin nyo. Handa na ako sa kahit anong parusang ipapataw nyo. Pero pakiusap, hayaan nyong ako ang tumubos sa kasalanan ng mga kasama ko. Bilang pinuno, pananagutan ko ang kasalanan ng mga kasapi ng aking pangkat. Hindi nagsasalita si Saturno.
Patuloy na pinakikiramdaman si Banjo. Akmang sasagot sana si Tandang Abel nang bigla naman siyang awatin ng binata. Sandali lang, Tatang Abel. Talaga bang gusto mong ikaw ang tumanggap ng parusa? Tama ka. Handa akong tanggapin ang anumang ipapataw nyo. Kung ganon, makinig kang mabuti. Pinag-usapan na namin kasama ng mga taga-baryo ang pasya kung anong parusa ang ipapataw sa'yo. Pero bago ko ipataw ang kaparusahan, hayaan mong ipaliwanag ko ang naging dahilan ng pagpapasya ng mga kababaryo. Sige Manong, nakikinig ako. Sa lumipas sa mga taon, sunod-sunod na pagsalakay ng mga bandido ang nangyari. Hindi lang sa aming baryo, kundi maging sa mga karatignayon. Marami sa amin ang namatay at ayaw na ng mga kababaryo kong madagdagan ang bilang na yon. Kaya napagpasya namin na sa halip na patawan ng parusang kamatayan ng mga kasama nyo, maglilingkod kayo bilang tagapangalaga ng nayong ito. Babantayan nyo ang paligid at kayo mismo ang pipigil sa anumang pagsalakay o masamang tangka sa baryo. Nanlaki ang mga mata ni Banjo nang marinig ang sinabi ni Saturno. Maraming salamat Manong. Ipinapangako ko, ipagtatanggol ko ang baryong ito laban sa lahat ng sasalakay. Hindi lang sa mga tulisan, kundi sa kahit anong puwersang magbabalak na magdulot ng kapamakan sa lahat ng nakatira dito. Kahit kapalit pa ang aming buhay, hindi kami magdadalawang isip. Kinuha nito ang patalim sa mesa. Sinugatan ang pulso. Ipinatak ang dugo sa lupa bilang tanda ng paglagda ng kasunduan gamit ang kanyang sariling dugo. Binunot ni Saturno ang sandatang nasa loob ng kanyang tungkod. Sinugatan ang pulso. Ipinatak din ito ang dugo sa lupa bilang pagtanggap ng pakikipagkasundo ni Banjo. Ito ang naging simula ng bagong buhay hindi lang para kay Banjo, kundi maging sa kanyang mga kasama. Ipinagtanggol nila ang baryo laban sa mga tulisan. Nagawa naman nilang magtagumpay dahil na rin sa tulong ni Saturno. Dito din napag-alaman ni Banjo na hindi pangkaraniwang tao si Saturno. Meron itong kakambal, gintong tikbalang. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas ng pandama at bilis ng pagkilos. Kahit wala itong paningin, nagagawa nitong matukoy ang kinaroroonan o hugis ng isang bagay sa pamamagitan ng pagtapik ng kanyang tungkod. Makalipas ang maraming taon, yun ang naging simula ng pagiging magkaibigan namin ni Manong Saturno. Alam nyo ba, wala pang nakatalo sa taong yan pagdating sa pabilisan ng pagbunot ng sandata. Nagagawa din itong salubungin ng bala ng baril gamit ang kanyang sabli. Naroon yun sa loob ng hawak niyang tungkod Wika ni Banjo habang ipinapaliwanag sa mga bata ang tungkol kay Saturno. Pwede ba, Banjo? Huwag mong niloloko mga bata. Mamaya maniwala sa'yo mga yan Ayos lang yun. Totoo namang ikaw ang nagligtas sa buhay namin at dapat lang malaman ng mga tao yun, lalo na ng mga huling henerasyon. Nang mga panong ito, nagkaroon ng lubos na kapayapaan sa bahay ng San Matias dahil sa presensya ng grupo ni Banjo. Mula sa pagiging bandidong kinakatakutan ng mga tao, naging tagapagbantay ng bayan ang mga ito. Kinilala, hinangaan ng mga mamamayan dahil sa kanilang kabayanihan. Halika na, bumalik na tayo sa baryo. Kanina pa nag-aantay si Tatang Abel. Habang nasa daan, naitanong ni Banjo ang dahilan kung bakit ito nabulag. Pasensya ka na Manong pero gusto ko lang po sanang malaman kung anong dahilan ng pagkabulag mo. Kung ayaw niyo naman pong pag-usapan, ayos lang naman. May dahilan kung bakit ako nabulag. Simula pagkabata wala na akong paningin. Kaya nakasanayan ko na lang din na gamitin ang aking pandinig sa pagkilos. Simula pa lang nang una tayo magkakilala.
Ibang-iba yung kakayahan mo eh. Parang hindi ka bulag pag kumilos. Paano mo nagawa yun? Gaya ng sinabi ko, nagagawa kong kumilos ng normal gamit ang tunog sa paligid at sa tulong nitong hawak kong baston. Nagagawa kong makita ang daanan habang naglalakad. Ang galing naman po pala. Yung bilis nyo. Alam ko sa kakambal mo nang gagaling yan, di ba? Yan ang sabi ni Tatang Abel sa akin eh. Totoo ang sinabi ni Tatang Abel. Ang taglay kong bilis dahil sa kakambal kong gintong tikbalang. Mukhang marami naikwento sa'yo ni Tatang Abel. Oho, kinulit ko po kasi tungkol sa inyo eh. Gusto ko po kayo makilala ng lubusan. Yung taong nagligtas sa akin mula sa masalimuot na kapalaran. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw ang nagpasya na sumuko sa akin ang araw na yon. Kaya ikaw mismo ang nagbigay ng daan para magkaroon ka ng panibagong buhay. Masaya ako dahil maganda ang kinalabasan ng naging desisyon mo. 5 taon na ang nakakaraan simula nang makilala nito si Banjo. Isang binatang nabulagan ng maling paniniwala. Desperado na sa buhay. Alam ni Saturno ng mga sandaling iyon na hindi para kay Banjo ang ganong kapalaran, kaya binigyan niya ito ng pagkakataon. Hindi pinagsisiyan ni Saturno ang desisyon dahil naging maayos na kapitan ng mga sundalong nagbabantay sa buong bayan si Banjo. At ang mga kasama nitong bandido, formal na itinalaga ng kanilang pamahalaan bilang mga konstableng nangangalaga ng kapayapaan. Ilang sandali pa, narating ng 2 ang kubo ni Tatang Abel. Ilang buwan nang hindi nadadalaw ni Saturno at Banjo ang matanda dahil abala ang mga ito sa pag-aayos ng bagong tatag na konstabularyo ng bayan. Pagpasok ng tahanan, laking gulat ng mga ito dahil nakita nila ang matanda na nakaiga sa kanyang silid. Anong nangyayari, Banjo? Nasaan si Tatang Abel? Bakit hindi ka nagsasalita? Wika ni Saturno. May kakayahang makaramdam ng enerhiya ng buhay ang Ginoo. Kaya ito nagtanong kay Banjo dahil hindi niya maramdaman ang enerhiya ng matanda. Nandyan lang sa higaan si Tatang Abel. Nagpapahinga. Halika Manong, maupo ka sa tabi ng kama. Naupo si Saturno. Hinawakan ang kamay ng matanda. Huminga ito ng malalim dahil naramdaman niya na unti-unti nang nauupos ang buhay ng matanda. Pasensya ka na, Saturno. Mukhang hanggang dito na lang ako. Gayunpaman, wala akong pinagsisisihan sa naging buhay ko. Masaya akong iiwan ang baryong ito dahil nandito kayong 2 ni Banjo. Bakit hindi nyo sinabi na mas maaga? Di sana naagapan natin ang sakit nyo. Wala akong sakit, Saturno. Pagod na ang katawan ko at sa palagay ko oras na para magpahinga. Mahaba na din ang naging buhay ko at masasabi kong naging makabuluhan. Simula nang mapunta ka sa pangalaga ko, natatandaan ko pa nang una ko kayong mapulot ni Bulawan. Sanggol pa kayo ng kakambal mong tikbalang. Hindi ko akalaing mapapalambot niyo ang puso ng isang matandang mandirigmang kagaya ko. Likas po kayo mabuti, Tatang Abel. At yun din po ang pinapasalamatan namin ng kakambal ko. Dahil sa inyo kami napunta. Sino mag-aakala? Tatanggapin niyo ang gaya kong kalahating engkanto. Nagulat si Banjo sa mga narinig. Hindi din ito inaasahang makikita ang kakambal ni Saturno. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Tatang Abel, may magagawa pa ako para duktungan ang buhay niyo. Hindi kami makakapayag na iwan niyo kami.
Wika ng tikbalang na biglang lumitaw sa tabi ni Saturno. Hindi nakagalaw sa pwesto si Banjo. Napako ang tingin sa nilalang na nagliliwanag ang gintong buhok. Masaya akong makita ka muli, Bulawan. Ang haba na ng panahon na. Lalo kang kumikisig at nagliliwanag ang ginto mong buhok. Pangalagaan mo si Saturno at patuloy kang maging paa at mata ng kakambal mo. Pero tatang, nangako ka sa amin ni Saturno. Ang sabi mo hindi mo kami iiwan. Hindi ko naman talaga kayo iiwan. Nasa paligid lang ako. Hanggat hindi niyo ako nakakalimutan, ako ay patuloy na mabubuhay dito. Wika ni Tatang Abel habang nakahawak sa dibdib ni Bulawan at Saturno. Hayaan na natin makapagpahinga si Tatang Abel, Bulawan. At isa pa gaya ng sinabi niya, hindi niya tayo iiwan. Alam kong masakit para sa'yo. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero ito ang katotohanan ng buhay. Lahat ng nilalang na isinisilang kailangan bumalik sa kanilang orihinal na pinagmulan. Wika ni Saturno. Binitawan ni Bulawan ang kamay ni Tatang Abel. Unti-unting pumikit ang mata ng matanda. Naramdaman ni Saturno ang marahang pagkawala ng hininga ng matanda hanggang sa hindi niya na ito marinig. Paalam, Tatay Abel. Salamat sa lahat ng pag-aalaga at pag-unawa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli, mahal naming guro. Idinantay ng tikbalang ang kanyang kamay sa dibdib ng matanda. Unti-unting nabalot ng gintong liwanag ang katawan. Isa-isang nagliparan ang itim na paru-paro palabas ng bintana. Nang humupa ang liwanag, wala na ang katawan ni Tatang Abel, bagay na ikinagulat ni Banjo. Manong Saturno, anong nangyari sa katawan ni Tatang Abel? Bakit biglang nawala? Sa pagkakataong iyon si Bulawan ang sumagot. Ipinadala ko si Tatang Abel sa kanyang huling hantungan at ang mga paru-paro ang siyang nagsilbing sundo. Nga pala, Bulawan, siya si Banjo. At Banjo, hindi naman lingid sa kalaman mo ang tungkol kay Bulawan, hindi ba? Ipinakilala ni Saturno ang kakambal. Patuloy lang na nakatitig si Banjo sa napakakisig na tikbalang. Namangha ito sa ginintuang buhok ni Bulawan at sa liwanag na nagmumula dito. Oo, nabanggit din siya sa akin ni Tatang Abel eh. Pero hindi ko inaasahan. Ganto ka pala kakisig. Grabe yung pangangatawan ng kakambal mo ah. Likas sa mga tikbalang ang magkaroon ng matipunong pangangatawan. Lalo na kung nabibilang sila sa hanay ng mga mandirigma. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang mga sigawan. Mukhang may paparating na panganib sa turno. Mukhang tama ang kakambal mo. Ang ganda ng salubong sa'yo bilang bagong pinuno ah. Halika na, puntahan natin ang pinagmumula ng ingay. Pag-uusap ng tatlo. Naglaho si Bulawan dahil hindi ito pwedeng makita ng karamihan. Habang naglalakad, nakasalubong ng mga ito ang isa sa mga kasama ni Banjo. Anong nangyayari? Bakit kayo nagtatakbuhan? Pagdating ni Banjo sa impila ng mga bantay, kagad siyang nag-usisa. May paparating na pangkat ng mga bandido. Masyadong mabilis ang pagpasok nila kaya hindi namin napansin. Nagawa silang pigilan ng mga kasama natin pero masyado silang marami. Nakita mo ba ang sagisag nilang bandila? Wala silang dalang bandila. Pero may mga tattoo sa braso ang ilan sa kanila. Hindi rin pamilyar sa akin ang mga yun. Dahil dating bandido, pamilyar sa kanila ang watawat ng bawat bandidong nakakalaban. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Hindi nakilala ng bagong kanang kamay ni Banjo ang sumasalakay na kalaban. Manong Saturno, dumito na muna kayo. Ako nang bahala. Kailangan masiguro kung kaninong pangkat ang sumasalakay. Sige Banjo, ikaw na muna ang bahala. Magbigay alam kayo kung sakaling kakailanganin ng karagdagang tulong. Areglado, Manong Saturno. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa bungandang baryo. Nakita ang mga kasamahan na nakikipagbakbakan sa mga kalaban. Walang dalang sagisag ang mga ito, maliban sa mga tatong nasa braso. Kilala ko mga taong yan. Kitong, bilisan mo. Sabihan mo si Manong Saturno. Ilikas ang lahat ng mga nasa baryo. Bakit, Banjo? Ano bang nakita mo? Ang mga tattoo na nasa braso nila, marka ng mga pirata mula sa kanlurang bahagi ng rehiyon. Sinasabing ang pinuno nila may kapangyarihan na mula sa demonyo. Kinakatakutan ng grupong yan. Pero ang nakakapagtaka, bakit sila nananalakay sa lugar na to? Sa pagkakalam ko, isinumpa ang kanilang pangkat na hindi makakaalis sa karagatan. Sa oras na tumapak sila sa dalampasigan, kusang maaagnas ang katawan nila. Matapos ipaliwanag ni Banjo ang lahat, dali-daling binalikan ni Kitong si Saturno. Sinabi nito ang kaganapan at kung anong uri ng kalaban ang kanilang kinakarap. Kung ganon, hindi pala pangkaraniwang bandido ang mga kalaban. Sige Kitong, tumulong ka sa paglikas ng kababaihan, kabataan at mga nakakatanda. Siguraduhin mo na makakarating sila sa ligtas na lugar. Malinaw po, Manong. Paano po kayo? Ako na ang bahala. Kailangan kong tulungan si Banjo. Huwag mo kong alalahanin, Kitong. Tumuloy sa paglakad si Kitong upang sundin ang utos nito. Samantalang si Saturno ay nagpaiwan. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit nandito ang mga piratang natundan? Kilala ko ang pinuno nila, Bulawan. Hayok sa kapangyarihan ng taong yun. Handa niyang gawin ang lahat para matanggal ang sumpa na makataw sa kanya. Isa lang ang pakay nila sa bayan ng San Matias. Alam kong batid mo kung ano ito. Oo, Saturno. Alam na alam ko ang pakay nila. Kailangan silang pigilan dahil kung hindi, maraming bayan ang madadamay. Hindi lang pigilan. Kailangan ng wakasan ang kanilang kaibangan. Halika na, Bulawan. Hindi kakayanin ni Banjo ang kanilang puwersa dahil malaki ang posibilidad na isang buong armada ang sumasalakay sa isla. Huli na para protektahan ang dalampasigan, pero maaari pa natin silang pigilan na makatungtong sa kabisera. Yun ang gagawin natin. Kakailanganin ko ang bilis mo. Hindi mo na kailangang sabihin yan, Saturno. Ipakita mo sa mga pirata kung sino ka. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagmamadaling pumunta sa hangganan ng kabisera, malayo pa lang natanaw na ng mga ito ang malaking puwersa ng mga kalabang papasok sa sentro ng bayan. Kinuha ni Saturno ang kanyang tungkod. Marahang naglakad para salubungin ang mga kalaban. Nagulat ang mga ito nang makita si Saturno. Huminto ang Ginoo sa harapan ng mga pirata at nagtanong. Magandang araw sa inyo. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya nyo sa bayang ito? Nagbulungan ang mga pirata. Wala silang ideya kung sino ang taong nakatayo sa harapan. Umalis ka sa dadaanan namin kung ayaw mong mamatay ng wala sa oras. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang makapasok kayo sa kabisera. Nagtawanan ang mga pirata. Kinakapa ni Saturno ang daanan gamit ang kanyang tungkod. Ano naman sa tingin mo magagawa ng isang bulag na kagaya mo? Mga kasama, gusto yata nito ng sakit ng katawan. O sige, pagbigyan niyo! Wika ng isa sa mga pirata.
Sinugod ng mga ito si Saturno, ngunit nilampasan lang sila ng Ginoo. Laking gulat na mga kasama nang biglang magbagsakan ang mga piratang sumasalakay. Gumuhit ng linya sa lupa si Saturno at nagsalita. Subukan niyong lumampas sa guhit nang malaman niyo kung ano ang magagawa ko. Hindi nakinig ang mga pirata. Sinugod ng mga ito si Saturno. Gaya ng mga nauna ay nagsipagbagsakan lang din ang mga ito. Matapos talunin ang pangkat na sumalakay sa kabisera, naglakad si Saturno papunta sa dalampasigan. Sinalubong naman ito ang mga piratang nakadaong doon. Mukhang tama nga ang hinala natin, Saturno. Isang armada ng mga piratang sumugod. Hulaan mo kung sino ang namumuno sa kanila. Kilala ko ang armadang ito. Alam ko ang dahilan kung bakit sila sumugod. Ako ang pumatay sa nauna lang pinuno Bulawan, si Diosdado. At bilang paghihiganti, muling tinipon ng mga kapatid ni Alberto ang kanilang mga puwersa. Sa pamamagitan ng malakas na pang-amoy, nakilala niya ang pangkat ng mga pirata. Sa pagkakaalala ko, sila ang kauna-unahang grupo na nakalaban at tinalo natin noon. Mahabang panahon nang nakakalipas, hindi pa rin nila nakakalimutan. Maya-maya ay narating nila ang dalampasigan. Doon nakita ni Bulawan ang isang lalaki, nakaupo sa natumbang puno. Sa wakas nakita din tayo. Alam mo bang matagal kong inasam ang pagkakataong to? Wika ng lalaki. Tumayo ito. Dinampot ang kanyang sibat na nakasandal sa puno. Hindi pa rin ba malinaw sa iyo ang lahat, Alberto? Namatay si Diosdado dahil sa kahangalan. Huwag mo na sanang tularan ang ginawa ng kapatid mo. Hindi ganun kadaling kalimutan ang ginawa mo. Pinatay mo ang kaisa-isang tao na kinilala kong kaanak. Hindi ko nagawang magiganti noon dahil wala akong kakayahan na talunin ang isang kagaya mo. Mabuti na lang, nakilala ko ang isang ermitanyo na nagbigay sa akin ng pag-asa. Itinuro niya sa akin kung paano magkaroon ng kapangyarihang pantayan ng isang kagaya mo. Pantayan? Sa palagay ko, hindi kailanman mangyayari ang sinasabi mo. Likas ang kakayahan ko, Alberto. Walang sino mang pantas o ermitanyo ang maaaring makapantay sa kapangyarihan ng isang bathala. Lingid sa kaalaman nito na naroon si Banjo. Kitang-kita kung paanong nagbago ng anyo ang Ginoo. Kasabay ang pagpapakita ng isang ginintuang tikbalang. Napatras ang mga kalaban ng masilayan ang kakaibang anyo ni Saturno at Bulawan. Nagliliwanag ang mga mata ng Ginoo. Punong-puno ng mga nagbabagang letra ang balat at tila nagliliyab na ginto ang buhok. Samantalang ang kakambal na si Bulawan, nasa anyong itim na kabayo, may gintong buhok. Naglalabas ng liwanag ang bawat hibla. Hindi makapaniwala si Alberto dahil siya mismo ang nakasaksi sa nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang nakakatandang kapatid. Totoo nga ang sinabi ni Diosdado. Ikaw nga si Saturno Oro, ang bathala ng liwanag. Binigyan kita ng pagkakataon nang hayaan kitang mabuhay noon. Pero anong ginawa mo? Bumalik ka pa sa bayang ito para magiganti. Sa tingin mo, papalampasin ko pa ang kasalanang ginawa mo? Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano pa ang kakayahan mo. Kung nung una, nagawa mong talunin ng kapatid ko, pasensya na, pero hindi yun mangyayari ngayon. Itinaas nito ang kanang kamay. Naglabasan sa tubig ang mga nilalang na nahahawig sa syokoy. Mga katao, hindi ba sinumpa kayo ng mga nilalang na ito
Paanong nasa panig niyo sila ngayon? Si Diosdado lang ang apektado ng sumpa at nang mamatay siya, lumaya ang aming armada. Kaya kahit papano, nagpapasalamat pa din ako sa iyo, Saturno. Samantala, sa hindi kalayuan patuloy na pinapanood ni Banjo ang nangyayari. Daan-daan ang bilang ng mga kalaban. Maliban pa dito, may kakayahang gumamit ng kapangyarihan mula sa kadiliman ang ilan sa kanilang mga kasama. Nanatiling nakatayo si Saturno at Bulawan sa gitna ng napakaraming kalaban. Isang maling galaw lang, siguradong magiging mitya ng malaking gulo. Unti-unting lumalapit ang mga kalabang nilalang. Itinapik ni Saturno ang hawak niyang baston sa lupa. Laking gulat ng mga pirata nang biglang magbagsakan ang mga katao. Nagkandaputol ang katawan ng mga ito. Nagtataka si Banjo kung ano ang ginawa ni Saturno. Hindi nito nakitang kumilos ang dalawa. Tanging pagtapik lang ng baston ang ginawa ng Ginoo. Huwag kayong lumapit sa kanya. Napapaligiran siya ng matalim na hibla ng liwanag. Isang maling kilos, magkakandapira-piraso mga katawan nyo. Wika ni Alberto. Dito napagtanto ni Banjo ang kakayahang taglay ni Saturno. Ginagamit nito ang kapangyarihan ng liwanag at hangin upang makagawa ng matalas na hibla ng liwanag na bumabalot sa kanila ni Bulawan. Uulitin ko, Alberto. Umalis na kayo hanggat kaya ko pang pigilan ang pagkalat ng mga hibla ng liwanag. Ikaw din, Banjo. Lumayo ka dito hanggat makakaya mo. Nagulat si Banjo dahil nalaman ni Saturno na naroon siya sa lugar. Nagtatago lamang sa kung saan. Hindi kita maaaring iwanan sa ganitong kalagayan. Kung kakailanganin ko magbuwis ng buhay, gagawin ko. Masigurado ko lang ang kaligtasan mo. Hindi mo nauunawaan, Banjo. May dahilan kung bakit wala akong paningin. At kung papalarin kang makaligtas sa gagawin kong pag-atake, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kaya sige na, umalis ka na. Pangako yan ha. Aantayin kita sa baryo. Napangiti na lang si Saturno. Muling ibinaling ang atensyon sa mga kalaban. Binalaan ko na kayo, pero hindi niyo ako pinakinggan. Kaya pasensyahan na lang tayo. Iwinasiwas nito ang kanyang baston. Mabilis na tumakbo si Banjo. Hindi na ito lumingon pa dahil naririnig nito ang pagbagsak ng mga punong natatamaan ng atake ni Saturno at Bulawan. Nang makarating sa ligtas na lugar, tinignan ni Banjo ang dalampasigan. Nagulat ang binata dahil parang dinaanan ng 100,000 matatalim na espada ang mga barko ng pirata. Nagkandapira-piraso ang katawan ng mga ito. Maging ang mga nilalang na tinawag ni Alberto ay walang nagawa. Pambihira. Mabuti na lang nakalis ako sa lugar na yun ha. Kundi baka naging ganyan din ako. Matapos makita ang nangyari sa mga pirata na nasa dalampasigan, binalikan nito si Kitong na noon ay patuloy na pinagtatanggol ang bungad ng baryo laban sa mga natitirang pirata. Mabuti naman dumating ka na, Banjo. Nasaan si Saturno? Bakit wala pa sila? Wala na kayong dapat alalahanin. Sa mga sandaling ito, tuluyan ang nilupig ni Saturno ang buong armada ng mga pirata. Tanging mga pangkat na ito na lang ang natitira, kaya kailangan natin silang pigilan. Napangiti si Kitong. Ibinalita sa mga kasama ang nangyari. Oy, kayo dyan! Narinig niyo yung sinabi ni Komandante. Wala na ang pinuno nyo. Naubos na din ang buong armadang nag-aantay sa dalampasigan. Kaya wala nang kwenta ang ginagawa nyo pakikipaglaban. Huminto ang mga pirata sa pakikipaglaban. Pinakiramdaman ang kanilang mga katawan. Nagbulungan ang mga ito. Ibinaba ang mga sandata at nagsigawan sa saya. Teka,
nangyari sa kanila? Bakit sumisigaw yung mga yan? Biglang nagtakbuhan pabalik sa dalampasigan ang mga pirata. Iniwan ang kanilang mga sandata na tila ba nakalaya sa kung anong sumpa. Sa palagay ko tapos na ang laban. Ang mga piratang yon, napilitan lang sumabak sa digmaang ito. Yun din ang sa palagay ko eh. Pero mabuti na ang ganyan. Bagaman may mga sugatan, hindi naman kalakihan ang naging pinsala. Kaya sabihan mo mga kasama natin na tulungan ng mga sugatan. Dalin sa pagamutan para maagapan ng kanilang mga pinsala. Matapos masaksihan ang hindi inaasahang tagumpay, muling binalikan ni Banjo si Saturno. Nakita ang Ginoon na nakaupo sa pinakasentro ng baryo. Kumusta naman ang naging kalagayan ng mga kasama natin sa bungad ng baryo? May ilang sugatan, pero walang nasawi sa ating panig. Maliban sa maliit na pinsala sa mga bakod, wala na ako nakita na dapat nating kabahala. Nagsipagpulasan na din yung mga natitirang pirata. Mabuti naman kung ganon. Pero sa palagay ko hindi pa tapos ang laban. Si Alberto ay pawang galamay lang. Kung hindi mo napapansin, masyadong mahina ang mga piratang sumalakay sa atin. Kahit ang mga kataw na tinawag ni Alberto, halos hindi nakakilos. Hindi yun ang inaasahan kong laban kanina. Batay nga sa obserbasyon ko sa naging laban mo. Tama yan. Mahina nga mga nakabangga mo. Pero ang ipinagtataka ko, bakit wala ang mga sinasabi mong may kaalaman sa lihim na karunungan? Malakas ang kutob ko ng malaking pagsalakay na yon. Isang uri ng diversyon. Maaaring nakapasok na sa bayan ng kanilang pangunahing puwersa. Balak pabagsakin ng mga pirata ang pamunuan ng bayang ito. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating kumilos bago pa mauli ang lahat. Tama ka. Pero hindi din dapat magpadalos-dalos ng desisyon. Maging ako, hindi sigurado sa maaari nating karapin. Posible ding hindi kayanin ng puwersa natin ang mga kalaban. Tandaan mo, Banjo, mga piratang may matinding karanasan sa pananakop ang ating mga kalaban, ang mga piratang natunda nun. Higit na matatalino kaysa sa mga pangkaraniwang pirata, ang mga nauna nilang kasapi mula sa mataas na antas ng pamahalaan na nagsawa na sa pamamalakad ng tiwaling mga pinuno. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang ganitong mga kaalaman, pero magtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang higit na nakakaalam sa kanila. Umaasa ako, alam mo din ang kahinaan ng mga natunda nun. Kung sa kahinaan lang, Banjo, wala din silang pinagkaiba sa mga normal na pirata. Ang inaalala ko lang, kung kakayanin ba na makasama natin ang kanilang puwersa. Dating bandido mga kasama natin, Manong. Kilala ko ang kapasidad ng mga tauhan ko. Kahit gaano pa kalaking panganib ang nakabang sa kanila, hanggat nakikita nilang nakatayo ako, hindi sila susuko. Kung ganon, tipunin mo sila. Hayaang makapagpahinga. Mawawala ako ng ilang araw. May mga bagay akong kailangang asikasuin. Hindi sasalakay ang pangkat ng mga pirata ng basta-basta. Alam nilang mapanganib ang bahaging ito ng bayan dahil sa aking presensya. Kaya mananatiling ligtas sa mga tao. Hindi rin ako magtatagal. At isa pa, malaki ang tiwala ko sa iyo, Banjo. Hindi na nagsalita si Banjo. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis si Saturno. Walang nakakaalam kung saan ito pupunta. Ngunit pinanghawakan ni Banjo ang mga salita ng Ginoo. Minabuti ni Banjo na wag nang sabihin sa mga tao ang nalaman tungkol kay Saturno. Isinaayos nila ang mga nasirang ari-arian sa bayan. Pinagtibay ang depensa, partikular sa kanilang bagong kinaroroonan, dahil ito ang nagsisilbing pangunahing himpilan ng kanilang hukbong tanggulan. Nagpadala ng ilang kasamahan si Banjo upang magmatsyag sa bayan. Ilang araw na din ang nakakalipas simula nang umalis si Saturno. Laking pasasalamat ni Banjo
dahil wala namang masamang nangyari. May ilang kahina-hinalang tao ang namataan ng kanilang mga espiya sa bayan. Ngunit hindi naman ito gumagawa ng kahit anong ikakapahamak na mga tao. Hinayaan nila ang mga ito ituloy ang anumang gawain, ngunit hindi sila nilulubayan ng mga tauhan ni Banjo. Lumipas ang mahigit 1 buwang katahimikan. Inakala ng lahat na nagkamali lang si Saturno sa pagkalkula ng sitwasyon. Hindi totoong nakapasok na ang mga pirata sa kanilang bayan. Naging kampante ang mga ito at pinagpatuloy ang buhay. Nang halos hindi na inaalala ang panganib na nakaamba. Bisperas ng kapistahan, abala ang lahat sa paghahanda. Ganon din ang mga pirata. Isang pangkat ng mga taong nagtatanghal ang dumating. Malugod namang tinanggap ng mga tao ang grupo. Ngunit nararamdaman ni Banjo na may kung anong kakaiba sa mga ito. Nagsimulang magtanghal ang mga serkero, habang si Kitong at Banjo masuring nagmamatsyag sa kilos ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa panonood na tila noon lang sila nakaranas ng ganung uri ng pagtatanghal. Naglakad palayo sa sentro si Banjo upang tignan ang mga hangganan. Hindi pa man nakakalayo, sunod-sunod na pagsabog ang narinig ng binata. Nagulat si Banjo. Nanlaki mga mata nang makitang natutupok na ang kabisera. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigawan at putok na mga kanyon. Inikot ni Banjo ang tingin sa paligid. Nakita ang malalaking kanyon na nakatalaga sa mga bangin. Nakapalibot ito sa buong bayan. Nagsimula na silang sumala kay Banjo. Wala pa rin si Saturno. Anong gagawin natin? Tipunin na mga kasama. Maganda kayo. Gaganti tayo. Hindi ko hahayaang bumagsak ang bayang ito. Dadaan muna sila sa bangkay ko. Dali-dali namang kumilos si Kitong. Pinatunog nito ang hudyat para sa mga kasamang nakatalaga sa hangganan ng bayan. Matapos marinig ang hudyat, nagsipagsindi ang malalaking sulo na nangangahulugan na may malaking labanang nagaganap sa bayan. Samantala, lingid sa kalaman ni Banjo, paparating na si Saturno kasama ang ilan sa mga mandirigmang katutubo. Natanaw ng mga ito ang liwanag sa 4 na hangganan ng bayan ng San Matias. Ano ang ibig sabihin ng 4 na liwanag na yon, Manong Saturno? 4 na liwanag. Malapit tayo sa bayan ng San Matias. Kung may nakikita kayong 4 na liwanag, ito ang 4 na toreng tanggulan ng bayan. Sinisindihan lang ang malalaking sulo sa bawat tore bilang hudyat na nasa digmaan ng bayan. Magbadali kayo. Maaaring nasa panganib na mga tao. Bulawan, mauna kayo ng mga katutubo sa bayan. Sisiguraduhin kong ligtas ang buong paligid nang sa ganon wala nang madamay pa sa kaguluhan. Malinaw, Saturno. Mag-iingat ka. Mabilis na tumakbo ang pangkat na binubuo ng isang tikbalang at 6 na mahuhusay na mandirigmang katutubo. Kagaya ni Bulawan, nagtataglay din ng bilis ang mga ito. Sumailalim sila sa pagsasanay ni Saturno at taglay ng mga katutubo ang 6 na mutya na nagkakalob sa may tangan ng kakaibang bilis at lakas. Gaya ng mutya ng kidlat, mutya ng hangin, mutya ng gintong buhok ng tikbalang, bertud ng kayughangin, balahibo ng magindara, at ang pinakakinakatakutan ng lahat, ang hawak ni Dulaka, ang bertud de Saturno. Ito ang pinagtuunan ng pansin ni Saturno. Nagbigay siya ng tulong sa pamamagitan ng pagsugo ng mga taong may sapat na kakayahan. Ito ang papel ng 6 na mandirigmang katutubo. Sinanay ni Saturno ang mga ito bilang paghahanda sa mga pangyayaring kagayang nagaganap sa bayan ng San Matias. Nang masiguradong ligtas ang mga karatig pamayanan,
Dali-daling pumunta si Saturno sa sentro, ngunit hindi pa man nakakalayo ay may humarang sa kanyang kalalakihan. Umalis kayo sa dadaanan ko kung ayaw niyong samain. Anong ginagawa ng isang bulag na kagaya mo? Kung hindi mo pa napapagtanto, pabagsak na ang bayang ito. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Kilala ko ang boses mo. Hindi ko alam na nakaligtas ka sa ginawa kong pagsalakay sa armada nyo. Oo, nakaligtas ako. Dahil nakalis kami bago mo tuluyang wasakin ang armada ni Alberto. Malas mo lang dahil maging si Tandang Damian ay nakaligtas. Naaalala mo ba ang matandang yon? Naaalala ko matandang yon at alam ko rin na siya ang may pakana ng lahat ng ito. Pero wala akong pakialam. Padaanin niyo ako kung ayaw niyong pagsisiyan ng susunod kong gagawin. Alam mo, gustong gusto kong makita ang sinasabi ng mga tao, ang mga taong nakaligtas. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Kaya kung gusto mong dumaan, kailangan mo kong talunin. Hindi na nagsalita si Saturno. Itinapik nito ang hawak na tungkod sa lupa. Naglakad papunta sa kinakatayuan ng kalaban. Dali-daling tumalon palayo si Sardo dahil alam nito ang susunod na mangyayari. Naputol ang katawan ng bawat kalabang lumalapit kay Saturno. Dito napatunayan ni Sardo ang taglay na kakayahan ng Ginoo. Kung hindi kayo titigil, tuluyang mauubos ang pangkat mo. Sadyang matigas ang ulo ni Sardo. Bumunot ito ng sandata at sinugod ang Ginoo. Nagulat si Saturno dahil nalampasan nito ang kanyang depensa. Parang nabigla ka. Alam ko na ang kahinaan ng atake mo. May 3 antas ang depensang ginawa mo. Una, ang matatalas na hibla ng liwanag. Ikalawa, ang matibay na pader na gawa sa hangin. At ang ikatlo, ang enerhiyang nagpapagaling ng anumang natatamong pinsala. Sa oras na malampasan mo ang una't ikalawa, madali kang matatamaan ng atake mula sa kalaban. Wika ni Sardo. Hindi nagsasalita si Saturno. Sa halip ay iniwasan nito ang pag-atake ng kalaban. Patuloy na inundayan ng taga ni Sardo ang Ginoo hanggang sa mapatalsik ni Saturno ang sandatang hawak ni Sardo. Tama ang kalkulasyon mo. Sa oras na makapasok ka sa 3 depensa ko, magagawa mo kong atakihin. Ngunit swertiyan lang kung matatamaan mo ko ng maluba. May isang bagay kang nakalimutan. Hindi lang natatapos sa 3 bahagi ang depensa ko. Nagawa mong malampasan ng una at ikalawa, pero hindi mo napansin na nasa pagitan ng mga ito ang siyang pinakamahalaga. Biglang naputol ang kanang kamay ni Sardo. Bagay na kinagulat ng pirata dahil wala siyang naramdaman matapos sugurin ni Saturno. Anong ginawa mo? Paano mong naputol ang kanang kamay ko? Nagawa mo ng lampasan ang unang depensa, ngunit hindi mo matatakasan ang kasunod nito. Bago ang ikalawa, isang hindi nakikitang enerhiya na kumakapit sa katawan ng taong makakapasok sa una kong depensa. At sa oras na mangyari yun, nagagawa kong utusan ang matatalim na hibla ng liwanag na umatake. Mula ito sa iba't ibang direksyon papunta sa taong sumugod sa akin. Alam mong walang limitasyon ng liwanag. Hanggat may naaabot, patuloy itong maglalakbay. Wika ni Saturno. Sabay wasiwas ng hawak na baston. Kagaya ng nangyari sa mga kasama, nagkanda pera-peraso ang katawan nito. Binalaan ko na kayo. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong makinig. Wika ng Ginoo. Kaagad itong tumuloy sa sentro.
Naabutan ng patuloy na labanan ng mga pirata at tauhan ni Banjo. Itinaas si Saturno ang kanyang tungkod. Biglang sumabog ang liwanag mula sa apat na sulo. Nahinto ang labanan nang mapansin ito ng magkabilang panig. Para kay Banjo, hudyat ito ng tagumpay. Nandito na si Saturno. Huwag kayong magpapalupig sa mga pirata. Wika ni Banjo. Nagsigawan naman ang mga mandirigmang nasa ilalim ng pamumuno nito. Sinugod ang mga pirata. Ngunit laking gulat ni Banjo nang biglang magbagsakan ang mga kasama. Isang matandang lalaking nakatalukbong ang nagpakita. Mukhang nakampante kayo sa nangyayari. Hindi makapaniwala si Banjo na nagawa nitong talunin ang napakalalakas at puno ng karanasang mandirigma. Walang yaka. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Ginawa ko lang kung ano ang nararapa. Ngayon tignan natin kung magagawa niyo pang magsaya. Habang tumatawa ng malakas ang matanda, biglang bumulusok mula sa itaas ang 6 na mag-aaral ni Saturno. Pinalibutan ng mga ito ang matanda at sunod-sunod na inatake. Ginoong Banjo, ibinili ni Manong Saturno, iatras mo natitirang tauhan. Kami nang bahala dito. Salamat naman at dumating na kayo. Sugatan at pagod na mga tauhan ko. Kayo na ang bahala. Wika ni Banjo. Matapos ay sinabihan nito ang mga natitirang kasama. Lahat sila ay matras. Patuloy na inaatake ng mga katutubong mandirigma ang matanda. Ngunit hindi man lang ito naapektuhan. Nagsasayang lang kayo ng oras. Pero sige, kung gusto nyong makipaglaro, pagbibigyan ko kayo hanggang sa dumating ang inyong maestro. Pasensya ka na, pero mukhang hindi mangyayari ang gusto mo. Sa amin pa lang, hindi ka na makakalampas. Yan ang gusto ko. Kahit alam mong wala kang panama, nagyayabang ka pa din. Tignan natin kung hanggang saan ang kayabangan mo. Muling umatake ang mga mandirigmang katutubo. Ngunit wala pa ring nagawa ang mga ito. Napuruhan ang ilan sa mga kasama ni Dulaka, ngunit hindi pa rin sila sumusuko. Kailangan mo ba ng tulong, Dulaka? Hindi, Ginoong Banjo. Malapit na ring matapos si Manong Saturno. Ilang segundo na lang, nandito na siya. Maya-maya ay dumating si Saturno. Nagpakita na rin ang kambal na si Bulawan. Sa wakas, dumating na ang inaantay ko. Tandang Damian, ang kilalang hukluban ng kanluran. Bakit ka pumanig sa mga pirata? Marami akong dahilan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakataong ito. Ginamit ko ang malakas na puwersa ng mga pirata para makapasok sa bayan. At sa wakas, makaharap ang sinasabi nilang bathala ng liwanag, si Saturno Oro. Hindi ko alam kung anong meron sa isang bulag na kagaya ko. Maraming naghahangad na makita ko. Isa lang ang pakay ko. Makuha ang kapangyarihang meron ka. Alam mong hindi mangyayari ang sinasabi mo. Kahit matalo mo ko, kailanman hindi ka magkakamit ng kapangyarihan ng isang bathala. Sumugod si Saturno. Sinalubong ito ni Tandang Damian. Bagaman hindi naglapat ang sandata ng mga ito, kitang-kita ni Banjo ang pagtalsikan ng mga liwanag mula sa magkabilang panig. Nasasaksiyan mo ngayon ang labanan ng dalawang nilalang na napagkalooban ng pambihirang kapangyarihan mula sa langit. Isang hukluban at isang taong may kakambal na bathaluman. Wika ni Dulaka. Bawat ataking binibitawan ng magkabilang panig ay dumadagongdong. Yumayanig sa buong paligid. Halos magkapantay ang lakas ng mga ito. Ngunit nakakalamang pa rin si Damian dahil sa kapansanan ni Saturno. Mukhang hanggang dyan ka lang talaga. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na walang mararating ang isang bulag na kagaya mo.
Laking gulat nito nang biglang lumitaw si Bulawan at sinuntok ang mukha ng matanda. Walang magagawa si Saturno kung nag-iisa. Kaso nga lang kasama niya ako eh. At kailanman, hindi ko iiwan ang kapatid ko. Nawala sa isipan ni Tandang Damian ang kakambal nitong si Bulawan, ang totoong bathaluma ng liwanag. May dahilan kung bakit wala akong paningin. At yun ay para hindi ako mabulag ng liwanag ng aking kakambal. Hindi pangkaraniwang liwanag ang taglay ni Bulawan. Ang makakakita nito, nasusunog ang kaluluwa o hindi kaya naman nagkakanda pira-piraso ang bahagi ng katawan. Maswerte ka. Nagawa mong lumapit sa akin nang hindi nagkakanda gutay-gutay ang katawan mo. Huwag na nating patagalin ang laban. Tama ka. Wawakasan natin ang labang ito. Masyado ng maraming naperwisyo dahil sa ambisyon ng taong yan. Pag-uusap ng dalawa. Biglang hinawakan ni Dulaka ang ulo ni Banjo. Isinubsob ito sa lupa. Pasensya na, Ginoong Banjo. Pero kailangan ko tong gawin dahil maaaring mawala ang paningin mo kung makikita mo ang liwanag mula kay Bulawan. Hinawakan ni Bulawan ang balikat ni Saturno. Nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Nilikop nito ang kabuuan ng baryo. Lahat ng mga nakakita ng liwanag, mapakakampi o kalaban ay naapektuhan. Lalo na si Tandang Damian. Hindi na nito nagawa pang umalis sa kinakatayuan o kahit pa sumigaw. Ilang minutong nakalipas, tuluyang humupa ang liwanag. Nakita ni Banjo ang pinsalang dinulot nito. May mga nabuhay, ngunit wala ng paningin. At ang ilan, naggutay-gutay ang katawan. Hindi makapaniwala si Banjo na ganito ang pinsala na maaaring idulot ng kapangyarihan ng kambal na bathaluman. Matapos ang laban, itinipon ni Banjo ang mga kasama. Ang ilan ay nasawi sa laban. Ang ilan naman ay pinalad na nakaligtas. Nagawa ding ibalik ni Saturno at Bulawan ang paningin ng mga ito. Malaking pinsala ang naidulot ng pananalakay ng mga pirata, pero nagawa itong pigilan nila Saturno at ng mga matatapang na mandirigma na nag-alay ng buhay upang mailigtas ang buong bayan ng San Matias. Sa kabila ng dilubyong dumaan, nagawang bumangon ng mga taga-baryo. Patunay lang na walang makakabuwag sa isang bayang nagtutulungan. Sa pagdaan ng mga taon, marami pang pagsubok ang pinagdaanan ng bayan ng San Matias. Mas malakas, mas malala kaysa sa mga nauna, ngunit nagagawang malampasan. Hindi nagpatinag ang mga taong bayan dahil sa pag-asang dala ni Banjo at Saturno. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Saturno na magpaalam. Hindi ito nagbigay ng eksaktong dahilan. Iniwan nito ang pamumuno at pagtatanggol ng bayan kay Banjo. Hindi naman naging mahirap para sa binata ang pamumuno dahil na din sa paggabay ni Saturno. Bago pa man lumisan ang Ginoo, itinuro nito ang lahat ng dapat gawin kay Banjo. Sa tulong ng mga nakakatanda, naisakatuparan ni Banjo ang mga tungkulin bilang alkalde. Misa'y nagap. Hindi nito inakalang magkakaroon siya ng posisyon sa isang lugar na minsan niyang inatake. Ilang dekada ang nagdaan. Hindi na nagpakita si Saturno at Bulawan. May ilang nakapagsabi na tuluyan itong tumawid sa kabilang mundo. Ngunit may ilan ding nagsasabi na nasa paligid pa rin ang kambal na bathaluman at patuloy silang binabantayan. Hindi na umasa ang mga taong babalik pa si Saturno. Salip nagtiwala ang mga ito sa pamumuno ni Banjo. Nagawa namang itaguyod ng binata ang baryo. Nagampanan ng kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng bayan
ito ay dahil sa pag-asang ibinigay ng isang bathaluman, si Saturno Oro.